Habang papalapit si Almira ay tanaw niya na tila balisa si Juancho. Bigla siya nakaramdam ng kaba dahil baka may nangyaring masama sa kanyang tita Elisa. Nagmamadali niyang nilapitan ito. Anong problema? Anong balita kay tita? Mababakas ang pag-alala sa boses niya. Wala pang lumalabas ng mga doktor. Maikling tugon naman ni Juancho. Tumabi naman si Almira sa kinaupuan ni Juancho. Bakit parang problemado ka? Hindi na nakatiis na usisan niya rito. Siguro kailangan kong mag-hire ng bodyguard para sa'yo. Seryosong tinitigan ni Juancho ang asawa. Napakunot naman ang noon ni Almira. May nangyari ba na habang nasa chapel kami ni Manang Ason? Nagsimulang nang balutin ng takot ang buo niyang pagkatao. Nagpalingalinga naman si Juancho sa paligid. Manang Ason, iwan muna namin kayo rito. Tawagan lang po ninyo kami kung sakaling hanapin kami ng doktor. Inabot niya ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang cellphone number niya. Okay po, ako po muna ho ang bahala rito. Mabilis na tugon naman matanda sa kanila. Dinala ni Almira sa cafeteria ang asawa para kahit habang nag-uusap sila ay makakain din ito. May result na ang investigasyon. Naisipan na itanong niya rito. I'm still waiting for their call. Pero tinawagan ako kanina ni Mami at sinabi niya na dinala na si Yvette sa mental health. Pagbabalita naman ni Juancho. Talaga? Hindi makapaniwala si Almira na mangyayari ito sa itinuro niyang kaibigan. Maraming palaisipan ang tumatakbo sa kanyang isipan sa ngayon. Nagulat din ako kanina nang ibalita ng Mami ang sinapit ni Yvette. Kaya mas makakabuti at mapapanatag ako kung meron kang bodyguard. Muling giit naman ni Juancho dahil nasisiguro niya na hindi papabor si Almira dito. Wala na siyang kakayahan para makapanakit pa sa sitwasyon niya ngayon. Kaya walang dahilan para mag-hire ka ng bodyguard ko. Naiiling na ginagap naman ni Juancho ang kamay ng asawa na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Sweetheart, hindi mo naiintindihan. Yvette is our suspect. Nakasabwat ni Simon. Pero sa kalagayan niya ngayon, sa tingin ko mali tayo ng hinala. Umayos naman ang pagkakaupo si Almira. May punto nga naman si Juancho. Kung hindi si Yvette, sino ang taong pwedeng may galit sa kanya? Kakauwi ko lang ng Pilipinas at wala akong matandaang inagrabyadong tao. Don't worry, hindi kita pababayaan. Sa tingin ko ako ang gusto nilang paghigantihan. At dahil alam nilang masasaktan ako kung mawawala ka sa akin. Naikuyom naman ni Juancho ang mga kamay habang nagsasalita ito. Natawa naman si Almira. Wala silang kaalam-alam tungkol sa kasal natin. Ikaw naman kasi ang tingin mo sa mga babae ay laruan. And now, pinagbabayaran mo na ngayon. Napabuntong hininga siya habang nakatitig kay Juancho. Malungkot na sinalubong naman ni Juancho ang mga titig ng asawa. I'm sorry. I know it's all my fault. Kaya pati ikaw ay nadadami sa mga ginawa kong katarantaduhan. You're right. We started our relationship with Adele. Pero, napag-usapan na natin to, hindi ba? Alam ko hanggang ngayon, hindi ka pa rin kumbinsido na mahal kita. Ang papa mo ang makakapagpatunay na totoong nararamdaman ko para sa'yo. Naramdaman ni Almira ang sinseridad ni Juancho kung hindi lang sa kasalukuyang problema nila ngayon, ay masaya na sana siya. Lalo na at napatunayan niya na totoong mahal siya ng asawa. Isa pa, yan sa inaalala ko siguradong magagalit ang papa sa ginawa ko. Kami ni Mami ang makikipag-usap sa papa mo, kaya huwag mo nang problemahin yon. Nag-email na ba ang mama mo? Natawagan ko na ang assistant ko. He's just waiting for their details. Oo nga pala, nag-email na siya kanina. I'll forward it to you. Agad na hilalungkat naman ni Almira ang cellphone para ma-forward na ang mga detalye ng mga magulang kay Juancho. That's good, para maayos na natin. Hindi pa natatapos magsalita si Juancho nang tumunog ang phone niya.
It's Manang Ason, sabi niya kay Almira. Parang tumigil sa paghinga si Almira. Kinakabahan siya makarinig ng negatibong balita tungkol sa tiyahin. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang nagmamadaling tumayo naman si Juancho. Let's go. Hinahanap daw tayo ni Dr. Asuncion. Inalalayan ni Juancho ang asawa at nagmamadali nilang tinungo ang direksyon ng operating room. Inabutan nila si Manang Ason na umiiyak. Halos hindi na maihakbang ni Almira ang mga paa. Sa itsura pa lang ni Manang Ason ay parang pinanghihinaan na siya ng loob. Nakausapin pa ang doktor ng tiyahin. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Juancho sa magkabila niyang kamay. Parang ipinararating nito. Natatagan niya ang kanyang kalooban. Manang, ano po ang balita kay tita? Ma'am, si Ma'am Elisa po. Tuluyan ang napahagulhol ang matandang katiwala. Mariing pumikit naman sa Almira at nagsimula ng tumulo ang mga luha niya. Wala sa hinagap niya na sa ganito hahantong ang muling pagkikita nila ng tiyahin. Mahigpit na niyakap ni Juancho ang asawa at buong pagmamahal na hinagod ang likod nito. Calm down. Puntahan natin si Dr. Asuncion. Muling inalalayan naman ni Juancho ang asawa patungo sa operating room. Eksakto naman papalabas si Dr. Asuncion. Almira, we did our best to save your aunt. I'm sorry, Iha. Hindi na kinaya ng katawan niya. Malungkot na pagbabalita naman ng doktor. Kinabig ni Juancho ang asawa at mahigpit na niyakap. Juancho, please. Sabihin mong hindi totoo yun. Sabihin mong nananaginip lang ako. Luhaan si Almira habang nakasubsob sa dibdib ng asawa. Sa nakikitang paghihirap ng asawa ay lalong tumindi ang galit ni Juancho kay Simon. Sisiguraduhin niya na pagbabayaran nito ang kawalang hiya ang ginawa nito kay Tita Elisa. Sweetheart, hanggang dito na lang si Tita Elisa. Kailangan ng tanggapin, pero ipinapangako ko sa iyo na mananagot lahat ng may kinalaman dito. Gusto kong makita si Tita. Tura naman ni Almira kay Dr. Asuncion. Tumango naman ang doktor. Nagpatiuna na siya muling pumasok sa operating room. Kasalukuyang inaalis ng mga nurse ang mga aparato na nakakabit sa katawan ni Elisa. Nanginginig ang buong katawan ni Almira at patuloy siyang umiiyak. Habang papalapit sa tiyahin na wala ng buhay, buong pagmamahal niya itong niyakap at ang mga hikbi niya ay naging hagulhol na. Pilit niyang inaalala ang masayang alaala na kasama niya ang tiyahin at kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa nito sa kanilang pamilya ay tuluyan na niya itong pinatawad. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha ni Almira habang pinagmamasdan ang tiyahin na nakahimlay. Napagdesisyon na niya na dito sa mansyon iburol ang tiyahin upang makontrolado nila ang mga taong nakikiramay. Parang naninikip na naman ang dibdib niya nang maalala ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang Tita Elisa. Ma'am, magpahinga muna po kayo. Magmula kahapon wala pa po kayong pahinga. Nag-aalala ang inalalayan naman ni Manang Ason sa Almira na makaupo. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, babalik yung karahasan na ginawa ni Simon. Dito lang muna ako sa tabi ni Tita. Baka ikaw naman po ang magkasakit. Ayaw mo magpahinga tapos halos hindi ka rin kumakain. Mamaya darating na ang mga magulang mo. Lalo sila mag-aalala kung pati ikaw abutan nilang may sakit. Pamimilit naman ni Manang Ason. Mamayang pagdating ni Juancho, pipilitin ko makaidlip kahit saglit lang. Pagsang-ayo naman ni Almira sa matanda. Saan po pala nagpunta si Sir Juancho? Hindi na napigil ang tanong ni Manang Ason. Dahil sa nangyari sa kanyang amo ay parang may takot na rin siya sa kanyang dibdib na kahit anong oras ay pwedeng maulit ang insidente lalo na nanggaling sila sa kinikilalang pamilya ang gumawa nito. Pinatawag siya sa presento. Parang may resulta na ang investigasyon. Maikling tugon naman ni Almira. Salamat sa Diyos. Sana po
Maparusahan ang lahat na may kinalaman sa pagkamatay ni Ma'am Elisa. Puno ng pag-asang tura naman ni Manang Ason. Sisiguraduhin namin na mananagot sila sa ginawa nila. Natigilan naman si Almira sa pagsasalita nang matanaw niya ang mga dumating na bisita. Ma'am, ako na lang po ang mag-aasikaso sa kanila. Ang mabuti pa po magpahinga na muna kayo. Kinakabahan si Manang Ason na magkagulo kaya hanggat maaari ay iiiwas niya si Almira, lalo na at wala ngayon ang asawa nito. Tinapik naman ni Almira ang braso ni Manang Ason. Napansin niyang tensyonado ito. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Basta hindi sila manggugulo, mananahimik ako. Almira, iha. I'm sorry for what happened. Malungkot na bungad naman ni Mrs. Sanchez. Mapait na napangiti naman ang tanging naging tugon na lamang ni Almira. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang mag-asawang bisita. Alam namin na masyado lang nasaktan si Simon sa ginawa ni Elisa sa kanya. Tura naman ni Mrs. Sanchez habang pinagmamasdan si Elisa na nasa kabaong. Hindi nagustuhan ni Almira ang mga narinig. Pero wala ho siyang karapatan. Napatayin ang tita ko. Sinalubong niya ang mga panuring tingin ng ama ni Simon. Iha, kung nabubuhay lang ang tita Elisa mo, sigurado akong hindi niya gugustuhin na makaladkad sa kahiyan ang pamilya natin. Kaya kung maaari sana iatras mo na ang kaso kay Simon. Walang paligoy-ligoy na tura naman ni Mrs. Sanchez. Napatayo naman si Almira mula sa kanyang kinaupuan at buong tapang na hinarap ang mag-asawa. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang bagong dating ng mga bisita. Dahil sa anak ninyo, kung bakit nandyan ang tita ko ngayon. Sabay turo sa nakahimlay niyang tiyahin. Mabilis ang mga naging pagkilos naman ni Ariana. Linapitan niya ang manugang. Hindi niya narinig ang buong usapan ngunit may hinala na siya kung sino ang kausap ni Almira. Almira, anak, ano nangyayari rito? Sa mag-asawa naman nakatingin si Ariana. Mami, si Mr. and Mrs. Sanchez, ang mga magulang ni Simon. Mother-in-law ko po, si Mrs. Ariana Almeda. Pagpapakilala naman ni Almira sa mga ito. Nice meeting you. Walang kangiti-ngiting tura naman ni Ariana na nakipagsukatan ng tingin sa mag-asawa. Gusto sana naming makausap ng personal si Almira. Puno ng kumpiyansa naman si Mrs. Sanchez na muling magsalita ito. Napakunot naman ang noo ni Ariana. Hindi ito ang tamang oras at lugar para pag-usapan ang kung anumang mga bagay. Erespeto naman ninyo ang pagdadalamhati ni Almira. Malumanay na tura naman ni Ariana. Naging maagap din naman si Manang Ason. Agad niyang nailayo si Almira. Minabuti niyang dalhin muna ito sa kwarto upang makapagpahinga kahit saglit lang. Dito ka lang muna. Mabuti po dumating ang mga biyanan mo dahil baka gumawa na naman eksena mag-asawang yun. Mahahalata sa boses na matanda ang pagkadisgusto sa mga magulang ni Simon. Manang, tawagin ninyo ako kung nakaalis na sila. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang ni Juancho. Si Agatha po pala, papahingahin ninyo muna dahil masilan po ang pagbubuntis niya. Mahigpit na bili naman ni Almira bago lumabas ang matandang katiwala. Nang makababa naman si Manang Ason, ay nakahinga sa maluwag nang wala na ang mag-asawa. Nilapitan niya ang pamilyang Almeda. Pasensya na po kayo kung inali ko muna si Ma'am Almira. Magmula po noong isang araw ay halos wala na siyang pahinga. Magalang na bungad naman niya. Tama po ang ginawa ninyo, Manang. Mabuti na lang at dumating kami dahil baka pinagtulungan na ng mag-asawang yun si Almira. Mabilis na tugon naman ni Agatha. Hayaan na muna natin makapagpahinga si Almira. Alam kong pagod na siya. In few hours, parating na rin naman ang mga magulang niya. Tura naman ni Ryan, habang sa asawa nakatingin.
May pakiramdam kasi siya na gustang sundan ito ng kanyang asawa upang mag-usisa tungkol sa nangyari kanina. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin si Juancho. Daddy, Mami, nakangiti niyang bungad sa mga ito. Mababakas din ang pagod sa mukha niya. Ano na ang balita? Hindi na napigilang tanong naman ni Ryan sa anak. Matibay ang mga ebidensya na magdidiin kay Faith. Sisiguraduhin ko na hindi siya makakaligtas sa batas, kahit senador pa ang ama niya. Tila nahapong umupo naman si Juancho sa tabi naman ni Dylan. Just let me know kung may maitutulong ako. Pagpipresenta naman ni Dylan. Thanks bro. Tanging tugo naman ni Juancho. Lihim na napangiti naman si Agatha dahil unti-unti nang naaayos ang gusot sa pagitan ng kanyang kuya at ng kanyang asawa. Ang mabuti pa, sundan mo muna ang asawa mo para makapagpahinga ka na rin. Kami na muna ang bahala rito. Ipapatawag na lang namin kayo kapag nandito na ang mga balai ko. Pagtataboy naman ni Ariana sa anak. May mga pulis na nagbabantay ngayon sa gate. Mahigpit na ibinilin ko sa kanila na hindi maaaring dumalaw dito ang kahit sino sa miyembro ng pamilya ni Simon. Sabi ni Juancho bago tuluyang tumalikod. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa upang hindi humaba ang usapan ay wala muna silang binanggit kay Juancho. Ma'am Agatha, nakahanda na po ang kwarto ninyo. Bilin po ni Ma'am Almira na kailangan din po niyo magpahinga. Basag naman ang wika ni Manang Ason sa katahimikan. Mabilis na sumang-ayon naman ang mag-asawang Almeda. Pati na si Dylan ay pinasunod nila sa anak. Mas mabuti na sila na muna ang makikipag-usap sa mga magulang ni Almira upang maging maayos na ang sitwasyon ng dalawa. Balisa si Aurora habang papasok sa gate ang mansyon ng kanyang kapatid. Habang nasa biyahe sila, ay abot-abot ang kanyang dasal na malampasan ng kanyang kapatid ang operasyon. Ngunit habang papalapit sa mansyon ay pinaghihinaan na siya ng loob. Aurora, bakit may mga bisita ang kapatid mo? Akala ko ba nasa hospital siya? Nagtatakang tanong naman ni Robert sa asawa. Kanina ko pa tinatawagan ang anak mo nung dumating tayo sa airport. Kaya lang hindi niya sinasagot. Kaya hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Elisa. Inihanda naman ni Aurora ang sarili bago bumaba ng sasakyan. Nang malaman ni Manang Ason na dumating na ang kapatid ng amo ay nagmamadali siyang sinalubong ang mga ito. Hinintay niyang makababa ang mag-asawa sa sasakyan bago pinakilala niya ang sarili. Magandang hapon po. Ako po si Ason, ang mayordoma po ni Ma'am Elisa. Kumusta po ang biyahe? Mabilis na inilalayan naman ni Manang Ason na makababa ng sasakyan si Aurora. Magandang hapon din sa iyo, Manang Ason. Mabuti na ayos na ni Juancho ang schedule namin kaya napaaga ang dating namin. Kumusta ang operasyon ni Elisa? Tanong naman ni Aurora habang magkaagapay silang naglalakad ng mag-asawa. Natigilan naman si Manang Ason. Nasa loob na po si Ma'am Elisa. Dumating na rin po ang mga pamilya ni Sir Juancho. Sila na po ang nag-aasikaso sa mga bisita ngayon dahil pinagpapahinga po muna namin si Ma'am Almira. Parang may pumiga naman sa dibdib ni Aurora nang marinig ang sinabi ni Manang Ason. Malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng mansyon at na makumpirma ang takot na bumalot sa kanyang puso ay tuloy na siyang bumigay. Napahagulhol siya nang makalapit sa himlayan ng kapatid. Elisa! Elisa! Sabi mo marami pa tayong pag-uusapan. Bakit iniwan mo ako? Patuloy sa pag-iyak naman si Aurora habang kinakausap ang kapatid na wala ng buhay. Kung alam lamang niya na mangyayari ito, ay sumabay na sana siya sa anak na umuwi ng Pilipinas at baka hindi ito ang sapitin ng kapatid. Calm down. Don't forget about the advice of your doctor. Pagpapaalala naman ni Robert sa asawa. Naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ng asawa. At kung may magagawa lamang siya upang mabawasan ito ay gagawin niya. Tahimik naman ang mag-asawang Almeda
habang nakaupo sa hindi kalayuan. Nirerespeto nila ang pagdadalamhati ni Aurora, kaya minabutan nilang huwag na muna itong lapitan. Hindi ba sinabi ni Almira sa mga magulang ang kalagayan ng tita niya? Pabulong na tanong naman ni Ryan sa asawa. Baka nag-aalala siya sa kondisyon ng kanyang mga magulang. Mas mainam nang hindi niya muna sinabi dahil baka kung ano pa ang nangyari kay Aurora habang nasa biyahe. Pagsang-ayon naman ni Ariana sa desisyon ng manugang. Pilit na pinapakalma naman ni Aurora ang sarili nang marinig ang paalala ng asawa. Nilapitan niya ang mag-asawang Almeda. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo sa anak ko. Tumayo naman si Ariana at niyakap si Aurora. I'm sorry sa pagkawala ng kapatid mo. Nang mabalitaan namin ang nangyari, nagdesisyon kami na sumunod na rito dahil nalaman namin na nanggaling sa maimpluwensyang pamilya si Simon. Inilalayan niya makaupo sa kanyang tabi ang babae. Napakawalang hiya ng batang yon. Itinuring pa siyang anak ng kapatid ko. Tapos ganito pa ang igaganti niya. Mababakas ang galit sa tinig naman ni Aurora. Inabutan namin kanina ang mga magulang dito ni Simon. Kinakausap ng mga ito sa Almira. At sa tono ng pananalita nila, gusto nilang ipaatras ang kaso. Napatayo naman si Aurora. Mahahalata sa mukha nito ang galit. Nilapitan naman ni Robert ang asawa. Lumapit si Manang Aso na nakatayo sa kabilang panig. Pwede po ninyong gamitin ang study room doon. Doon po kayo mag-usap sa opisina po ni Ma'am Elisa. It's okay, Manang. Magpapahinga na muna sila. Napakalayo ng binayahin nila. Suhestyon naman ni Ryan na sinang-ayunan naman ni Ariana. Kami na muna ang bahala rito. Nandito naman si Manang Ason at ibang kasambahay ang nag-aasikaso sa mga nakikiramay. Tura naman ni Ariana na mapansin niyang may pag-aatubili sa mag-asawa. Ginagap naman ni Aurora ang dalawang kamay ni Ariana. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Huwag mong sabihin yon. Ang mahalaga, makapagpahinga muna kayo. Tapos pag-uusapan natin ang tungkol sa resulta ng investigasyon. Nginitian ni Ariana ang mag-asawa. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa mga bata. Dugtong naman ni Aurora. Napakunot ang noo naman ni Robert. May mga hinala nang nabubuo sa kanyang isipan tungkol kina Juancho at Almira. Tanging kumpirmasyon na lamang ang hinihiling niya. Ilang beses na rin niyang tinanong ang asawa tungkol sa mga ito. Ngunit lagi na lamang umiiwas si Aurora na pag-usapan ang tungkol sa anak nila. Nananatili siyang tahimik dahil alam naman niya na sa mga susunod na araw ay makukumpronta rin niya si Juancho. Pagtalikod ng mag-asawang Natividad ay siya namang pagbungad ni Almira. Iha, dumating na ang papa at mama mo. Hindi ka na namin pinatawag para makapagpahinga ka na rin. Pagbabalita naman ni Ariana. Kumusta po ang mama? Wika niya rito. Napakagat sa pang-ibabang labi naman si Almira. Parang nai-imagine na niya ang naging reaksyon ng kanyang mama nang makitang wala ng buhay ang kapatid nito. Napabuntong hininga naman si Ariana. Napakasakit para sa mama mo ito. Kaya lang hindi na natin maibabalik pa ang mga nangyari. Ang magagawa na lang natin ngayon ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tita Elisa mo. Kung hindi ba naman obsessed ang fate na yun kay Juancho, hindi dapat mangyayari ang mga bagay na ito. May kasalanan din dito ang anak namin. Dahil kung hindi kaniya pinilit na pakasalan siya, hindi hahantong sa ganito ang lahat. Mababakas naman ang pagkainis sa tinig naman ni Ryan. Hindi naman po alam ni Juancho na aabot sa ganito ang lahat. Pagtatanggol naman ni Almira sa asawa. Natuwa si Ariana sa narinig at nang lingunin niya ang asawa ay nakangiti rin ito. Si Robert na lamang ang problema nila dahil hindi sila nakakasiguro na basta na lamang ito sasang-ayon sa sitwasyon ng mga anak.